Matagumpay pong inilabas ng Suzuki Philippines ang kanilang kauna-unahang 150cc maxi scooter sa Pilipinas. Ito po ang Bergman 15 at ginanap po yan dito sa Market Taguig. And most importantly, take it for a test ride. Pinagmamalaki ng Suzuki ang pinakabagong 150cc Bergman na kung saan pinulpak ng specs and features na halos nakikita yung mga features na to sa mga big bike. Ngayon po ay ibabahagi ko sa inyo ang test ride experience ko dito at ang actual unit na pag nakita mo sa actual kung ano ba siya, kung ano appearance at yung mga specs at safety features na nakakabit sa motor na ito, isa-isahin natin yan ngayon. Motorcycle enthusiast, proud owner of Suzuki Bergman Street EX and V-Strong 250 SX, John David de Guzman. Motorcycle enthusiast and a proud owner of a Bergman Street EX, Arian Kazemi. Riding adventures and active participation in the Philippine riding community. Her passion for writing and authentic content has made her one of the emerging female personalities in the local motorcycle scene. Give it up for Piper Moto! Pagdating sa physical appearance nito, sa unang tingin mo, parang titingnan mo siya isa siyang paniki na may pangil o kamukha ni Dracula na sa tuwing gabi lang lumalabas. Parang ganun yung datingan niya, pero inspired po ito sa Hayabusa na kung mapapansin nyo yung forma ng Hayabusa, may tatlong ilaw din yan, may ilaw din sa pinakagitna niya. Yan yung nagsisilbing passing light na halimbawa o overtake ka tapos meron kang kasalubong, pwede mong bulagin silawin, kumbaga bigyan ng signal na ikaw ay kailangan dumaan dahil emergency. LED na yan. Kahit yung likod na ilaw, distinct din. Yung forma na ito, distinct mga bossing. Kumbaga, unang naglabas po itong ganitong forma, wala tayong nakikita sa Pilipinas. Ito lang talaga yan. Kaya kung kukuha ka nito, siguradong balileeg ng makakakita sa'yo. Tapos 3D emblem, nagdag premiumness ng motor, magkabilaan yan. Bergman 15 yung nakalagay. Ang makina is 149.3cc to be exact. Single cams, 2 valves. Liquid cooled ang kanyang cooling system na kayang sumipa ng 14.2 horsepower at 14.2 maximum torque. Pag-usapan natin mamaya bakit 2 valves ito. Marami kasing nagtatanong bakit 2 valves lang sa halagang 165,000 pesos. Konti na lang daw idadagdag mo, ADB na. Pero wala namang top box ready kagaya nitong Bergman 15. Dito pa lang po advantage na po ang Bergman 15. Hindi mo na kailangan magpakabit pa, magpasukat ng bracket o bumili pa. Ilalagay mo na lang ang top box mo and you are ready to go. Ang taillight nito napakaganda, para siyang natunaw na lava. At yung turning lights naman nakalawit, pero di ko trip yung nakalawit na turning lights, pero okay lang, di naman malaking issue. Kung makikita nyo sa ilalim naka-disc brake, sa harapan naka-disc brake din po yan. Kasi equip po ito ng dual channel ABS na which is normal na. Kailangan pag meron kang maxi scooter, meron kang ABS. Idagdag mo pa, meron din itong traction control. Naka dual shock na may sub-tank sa likod. Ayos na ayos. Para makasabay sa mga kalaban niya sa market. Alam niyo naman, matindi ang kompetisyon pagdating sa mga 150cc scooter class dito sa Pilipinas. Idagdag mo, maganda rin yung seat niya. Napakalambot nung sinakyan ko at in-test ride. Dito sa panel, meron siyang tinatawag na adaptive brightness. Pwede mong iset manually o pwede mong iset automatic, no? Siya na yung mag-a-adjust. Meron din yung phone connectivity kung saan makikita mo yung detalye sa cellphone mo. Meron din itong charger at hindi lang basta dito lang ang charger niyan mga boss ha. Meron ding charger yan sa under seat. Very convenient lalo na sa mga nagde-delivery riders. Halimbawa gusto mo mag-charge ng cellphone mo
habang naglo-long rides ka, ipasok mo muna sa loob ng compartment para safe yung cellphone mo at hindi mabasa. Kumpleto na to at keyless na rin po, anti-theft alarm. Pwede siyang mag-alarm pagka halimbawa hindi mo naman gagamitin yung motor, may gustong kumuha, no? Hindi basta-basta madadali ng kawatan to yung mga keyless, maliban na lang kung isasampa talaga. May butas yan na labasan ng cord para halimbawa i-charge mo na nasa labas yung cellphone mo, kailangan mo lang ng cellphone holder. Kayang magkarga ng 8 liters tank capacity at sa full tank na yan kayang tumakbo daw ng 43 km per liter. Pero depende po yan sa gagamit. Di tayo naniniwala sa figure na yan dahil kung ang sasakay dyan ay mataba at kung magaan, syempre malaking diferensya yon. Depende pa yan sa throttle response, throttle habit at road condition. Meron na din itong tire pressure monitoring system, kung tawagin TPMS. Wala ito sa ibang kakumpetitor niya. Alam ko meron din ng Zone Test 150. Kung di ako nagkakamali, paki-comment kung anong motor pa ang merong TPMS. Pero kalimitan sa mga kalaban sa market nito, wala. Bergman 150 pa lang ang meron nito. Kung saan mamomonitor mo na yung gauge, yung tigas, lambot ng gulong mo. Mahalaga kasi yung tire pressure, lalo na pag nagmamaneho ka sa iba't ibang klaseng kalsada. Pagka medyo malubak, kailangan malambot ang gulong mo. Kung sa diretsuhan naman, kailangan yung saktong tigas na aakma sa timbang mo para makuha mo yung magandang fuel efficiency, magandang gas consumption, power efficient. Kumbaga, maganda yung buga ng makina. Hindi siya nahihirapan. So sa ibang video pag-usapan natin yan kasi medyo malawak yan. At isa din sa mahalagang bagay na pag-uusapan lalo sa panahon ngayon, ano? Kaya itong TPMS na meron ng Bergman 150, malaking bagay po yan, no? At sa halagang 165,000 pesos. Sa presyo nitong 165,000 pesos, tingin ko reasonable to dahil sa mga specs na nakakabit dito, kagaya ng nakakilis na LED lahat ng mga ilaw na may kakaiba at distinct look. Meron pang passing light na napakalakas ng buga na sigurado kung silaw, kung gusto mong silawin, no? Pero wag naman sana, wag mong gawin yan. Naka TFT display, full TFT display ang panel na may adaptive brightness. Pwede mong i-connect yung cellphone mo via Bluetooth connection. Naka dual ABS, traction control. May TPMS, dalawa yung charger mo. Pwede mag-charge sa upuan, pwede kang mag-charge sa harapan. Dalawang kulay ang inilabas, isang glossy white at glossy black. Dalawang kulay lang yan. Pagdating sa design, iba-iba, haka-haka natin. Kamukha din ng Tarsier, malaki. Ewan ko bakit napapangit na kayo sa Tarsier o sadyang insecure lang kayo dahil halos kamukha nyo na. Kumbaga ayaw nyo na may kamukha. Bakit daw 2 valves? Hindi ginawang 4 valves. Well, para po ito sa fuel efficiency, hindi po para sa pabilisan. Alam nyo naman pag sinabing 4 valves, mabilis yan. Pero malakas din po lumunok ng gasolina. At sa kauna-unahang pagkakataon ngayon tayo nakasaksi ng isang 150cc na 2 valves tapos liquid cooled. Ganyang kalupit mag-eksperimento pagdating sa makina ang Suzuki. Kumbaga binabalanse niya, lalo na sa panahon ngayon na pagkataas-taas ng gasolina para ipangarera mo ang scooter, magkakamali ka dyan dahil hindi po pangarera ang scooter. Yan po ay pang daily use. Sa mga ginagamit ng scooter para pangarera, ang masasabi ko lang sa inyo, kulang pa kayo sa experience, no? Kumbaga bata pa kayo pagdating sa mga motor. Hindi po yan ang pangarera. Sports bike po ang pangkarera. Kumbaga ginagawa niyong katuwaan kasi. Okay, test ride experience naman tayo. Ito honest to, ayoko maging bias dahil gusto ko yung Suzuki na to, hindi dahil doon, dahil marami akong gustong motor. Lahat ng motor na magaganda gusto ko yan. Okay, first impression. Ayos. Maganda, magaan. Base sa experience ko, magaan, unang arangkada, mabilis. Kung kailangan mo ng power, pagka throttle mo, ibibigay niya agad sa'yo yung kailangan mo at iaabante niya agad yung motor ng suwabe. Maganda ang handling, very stable. At pagdating sa mga cornering, madali siyang i-maniobra. Suwabe to. At tamang-tama to, pang delivery, pang lalamove, angkas, pang long rides. Panalong-panalo to. At tipid sa gas dahil 2 valves, fuel injected na makina. Sulit yung perang ibabayad mo sa halagang 165 pesos para kang naka big bike. Yung TPMS, makikita mo lang yan sa mga BMW, lalo na yung mga ABS, traction control sa mga big bike, andito na sa 150cc.
Kumbaga safe na safe ka. At komportable nga ako sa motor na to at maganda yung upuan niya, malambot. At dahil sa sobrang komportable ko at nahirapan ako iset yung camera ko, nag one hand ako. Kumbaga kumpiyansa ako dahil alam ko maganda yung handling niya at stable siya, very relaxed. Hindi ko lang talaga kumbaga full potential yung motor, hindi ko masagad sa full potential dahil maikli lang yung environment natin, controlled environment lang to. Kumbaga hindi mo siya talaga masasagad ng gusto. Kung sa high speed ba nagbabibrate yung engine, kumusta yung pakiramdam, malay mo iperam sa atin ng Suzuki to, bigyan natin ng in-depth review talaga, dali natin sa mga pahon, palusong. Tingin ko itong 2 valves na to na maganda sa ahonan to sigurado to, sigurado. Yun lang ang ko na pakiramdam ko, maganda to sa mga ahonan, itong 150cc na 2 valves. Ayan nag one hand ako, kumbaga inaalalayan ko yung camera tapos lumulusot pa ako sa mga butas-butas. Ang ganda talaga ng handling niya no mga boss. Dito talaga confident ka, no? Kung one hand nagagawa ko dito, mas lalo na kung talagang nasa na tayo, totoong environment, kung talagang saan ba talaga nababagay itong motor na to, na lalo na dito sa mga pangsingit-singit sa traffic dito sa Metro Manila. Tapos pagka medyo lalayo ka ng konti, di ba? Tingnan mo yung panel, di ba? Kitang-kita siya no? Adaptive talaga, no? Ang liwanag niya. Ngayon ko lang nakita na talagang kitang-kita at visible talaga pala. Kasama mo yung mga tropa na 4 valves din. Tapos sila mayat-maya sa gasolinahan, ikaw bihira lang kasi mas tipid kasi sa gasolina tong 2 valves. So congratulations Suzuki Philippines. Ganda tong Bergman na to.